Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng canvassing natin dito sa Dash Moto. Dito lang po yan sa Amoranto, Quezon City. Dahil pinag-usapan natin doon yung mga presyo ng Monarch at ng Skygo. At gaya nga po na nasabi ko sa inyo sa vlog ngayon, i-review po natin ang mga bawat motorcycle dito po sa loob ng Dash Moto. Kaya uumpisahan natin yan kay Monarch Omni 125. Kaya naman, hello mga chesero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Wala dyan mga Chesero dahil 130,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa mga nagko-comment. Binabasa ko po ang lahat ng mga comment ninyo. Kahit yung mga bashers po, nababasa ko po yan. Bala kayo. Kaya ngayon nga mga Chesero, umpisa na natin itong Monarch Omni 125. Dito lang po yan sa Dash Moto, dito sa Amoranto, Quezon City. In 5, 4, 3, 2, 1. Umpisahan ng specs at features ng Omni 125, presyohan na muna natin yan mga Chesero. Ito po sa SRP ay nagkakahalaga ng 72,000 pesos. At kung installment naman na pag-uusapan, nasa screen po ang mga monthly niyan at ang number din po ng Dash Moto. Kaya tawag na po kayo bago po kayo magpunta rito sa Dash Moto. Kaya umpisa na natin yan. Sige na! Mga Chesero, pag-usapan na natin ang Monarch Omni 125. Isang 125 scooter na dinisenyo para sa pang-araw-araw na biyahe, pang-trabaho at pang-negosyo. Sa unang tingin pa lang, mapapansin agad ang agresibo at modernong harapan nito. Nakaset up ito ng LED headlight na may daytime running lights na napakaganda na hindi lang pamporma kundi mas malinaw ang visibility lalo na sa gabi at maulan na panahon. Ang hugis ng headlight at front fairing ay may sporty at sharp na design. Kaya kahit entry-level scooter, hindi siya mukhang basic o luma. Totoo naman yun. Ang harap nito ay naka-telescopic fork at front disc brake na nagbibigay ng mas maaasahang preno, lalo na sa biglaang hinto sa city driving. At ang size ng gulong sa harapan ay nasa 70, 90 by 14 at tubeless, na mas malaki kumpara sa karaniwang scooter. Kaya mas stable ang takbo at mas kampante sa lubak at humps. Sa side profile, malinis ang body panels at hindi masyadong bulky. Ang Omni Graphics naman ay simple pero may character, bagay sa riders na gusto ng clean pero sporty na itsura. Dumako naman tayo sa panel mga Chesero. Ang Monarch Omni 125 ay may modern digital instrument panel na malinaw at madaling basahin. Makikita natin dito ang digital speedometer sa gitna, RPM indicator, odometer para sa total mileage, fuel gauge, turn signal indicators, neutral, status indicators para sa riding awareness. Maliwanag ang backlight kaya kitang-kita kahit gabi o maliwanag ang araw. Bagay sa daily commute talaga to. Dito naman tayo sa mga controls mga Chesero. Dito sa kaliwang bahagi ng manibela, makikita natin ang headlight, turn signal at ang horn button na madaling pindutin nasa thumb position. Ang placement ay ergonomic kaya hindi mo kailangan bitawan ng grip habang ginagamit. At dito naman sa kanang bahagi naman mga Chesero, nandito ang engine kill switch, electric starter button para mas madaling pag-start ng motor, o di ba? Simple at diretso ang layout, bagay sa baguhan at pang-araw-araw na rider. So ang overall impression ko dito, sa kabuuan, ang panel at controls ng Omni 125 ay modern at digital, madaling basahin, simple at user-friendly, pang daily at pang negosyo-friendly. Hindi siya komplikado pero kompletong impormasyong kailangan ng rider habang nasa biyahe. Silipin naman natin ang ignition system ng Monarch Omni 125. Ito ay gumagamit ng key-type ignition system at may dedicated seat open function pa kaya madali mong mabubuksan ang upuan para sa storage. Simple pero practical ang layout. At sa kabila naman ay may built-in pocket kung saan pwede mong ilagay ang cellphone. Pero mag-ingat mga Chesero dahil walang takip to, ha? So makikita rin natin dito na meron charging port. So friendly siya pag lobot ang telepono mo. So makikita naman din natin sa baba ang footboard, medyo maluwag naman. So kayang-kaya ang mga paa natin dito hindi masikip.
Sakto pang daily commute at kahit pang delivery o pang negosyo, mga tsesero. Dito naman tayo sa upuan. Ang upuan ay mahaba at mukhang komportable naman. May sapat na espasyo para sa rider at angkas. Hindi siya masyadong mataas kaya friendly sa average height riders. Dito naman pagbukas ng upuan, makikita ang maluwag na storage compartment na pwedeng paglagyan ng helmet pero depende yan sa size ng helmet mo, mga tsesero, ha. So pwede rin natin dyan ilagay yung raincoat o yung mga basic tools natin, yung mga pang personal items. So ang loob ay gawa sa matibay na model plastic kaya madaling linisin at hindi agad nasisira kahit araw-araw gamitin. May kita rin dito ang fuel tank cap na ibig sabihin under seat ang refueling system. Mas ligtas ito dahil hindi exposed sa labas at mas malinis tignan ng overall design ng scooter. At dito sa likod may integrated grab bar na pwedeng hawakan ng angkas o gamitin kapag may ikinakabit na top box o kargahan. At maidagdag ko lang din to, mga tsesero, ang takip ng upuan ay matibay ang hinge at maayos ang pagkakakabit. Kaya hindi basta-basta bumabagsak habang nag-aayos ka ng gamit sa loob. O di ba? Okay yun. So ngayon naman, mga tsesero, silipin natin ang likod ng Monarch Omni 125 kasi dito natin makikita yung ibang mga features na mahalaga sa kaligtasan, tibay at daily use. Sa likod, mapapansin agad ang LED taillight na malinaw at maliwanag. Mas kita ka kahit gabi o maulan, kaya dagdag safety sa likod, lalo na sa traffic. Kasama nito ang LED turn signal lights na nakaayos ng maayos sa magkabilang gilid, kaya mabilis makita ng kasunod na sasakyan kung liliko ka o hihinto. Sa ibaba naman, makikita ang rear tire na nasa 80 by 90 by 14 na nagbibigay ng mas magandang kapit sa kalsada at stability. Lalo na kapag may angkas ka o karga. Mahalaga yun, di ba? So, ang rear suspension ay nakasetup para sa pang-daily use. Hindi masyadong matigas, hindi rin masyadong malambot. Sakto para sa city riding at pang-negosyo. At dito naman din po sa likod ay naka-drum brake. Simple pero matibay at sapat para pang-araw-araw na biyahe. At ang brake dito sa likod ay naka-drum brake, mga tsesero. Simple pero matibay at sapat para sa araw-araw na biyahe. May rear mudguard at plate holder din na maayos ang pwesto kaya hindi agad madudumihan ng likod kahit umulan o may putik ang kalsada. May kita rin sa likuran ng engine at belt drive system. Mas tahimik, mas smooth ang takbo at mas kaunti lang ang maintenance nito kumpara sa chain drive, mga tsesero. Bagay na bagay ito sa mga rider na gusto ng low maintenance at comfortable ride. So sa kabuuan, ang likuran bahagi ng Monarch Omni 125 ay maliwanag at safe ang ilaw, komportable ang upuan at may grab bar, stable ang gulong at suspension, tahimik at low maintenance ang belt drive. So ngayon, ang pag-usapan naman natin ang engine specs ng Monarch Omni 125. Isa-isahin natin kung ano-ano ang ibig sabihin ng mga numbers na to at kung ano ang mararamdaman mo sa actual na gamit. Okay, umpisa na natin, mga tsesero, ang specs ng Monarch Omni 125. Ang Monarch Omni 125 ay may 124.6cc na displacement. Ibig sabihin, nasa 125cc category siya. Sakto para sa daily commute, pang delivery at pang negosyo. Single cylinder and 4-stroke engine kaya mas tahimik, mas matipid at mas low maintenance kumpara sa 2-stroke. Single overhead cam ang valve configuration nito. Ang advantage ng single overhead cam, mga tsesero, ay mas simple ang mekanismo, mas matibay at mas madaling i-maintain. Meron din siyang fuel injection system kaya mas matipid sa gasolina, mas consistent ang hatak, mas madaling i-start kahit malamig ang makina. At pagdating naman sa lakas, ang Monarch Omni 125 ay may 7.5 horsepower sa 7,500 RPM. At meron din tong 7.2 Nm na torque sa 6,000 RPM. Ibig sabihin nito, mga tsesero, may maayos siyang hatak sa arangkada, lalo na sa city driving. Hindi siya racing bike, pero sakto ang power para sa kargahan at araw-araw na biyahe. Ang bore at stroke nito ay 52.4mm na merong 57.8mm na nangangahulugang mas balanse ang power at torque output nito. 9.8:1 compression ratio, kaya komportable siya sa regular unleaded fuel. Hindi na kailangan mag-premium gas. Air-cooled ang engine nito, mas simple, mas konti ang parts at mas mababa ang maintenance cost. Single exhaust pipe lang siya, mga tsesero, kaya malinis ang tunog at hindi maingay. Bagay sa pang-daily use talaga. At belt drive ang gamit ng Omni 125, so ibig sabihin mas tahimik ang takbo, mas smooth ang power delivery at mas konting vibration
acceleration kumpara sa chain drive. May 5 liters sa fuel tank capacity na sapat na para sa pang-araw-araw na biyahe at city riding. Dumako na tayo sa dimensions sa Monarch Omni 125 mga tesero. Ang haba nito nasa 1,810mm na merong lapad na 655mm at merong taas na 1,070mm. Sa actual use, hindi siya malapad, kaya madaling isingit sa traffic at komportable sa city riding. Ang wheelbase nito ay nasa 1,255mm. Mas mahabang wheelbase, mas stable ang takbo, lalo na sa diretsuhan at may angkas o kargang dala. May 140mm na ground clearance ang Omni 125, kaya sapat naman to para sa humps at lubak. Ang seat height naman ay nasa 790mm, kaya magandang balita to mga tesero para sa mga average height riders at kahit sa medyo maliit ang tangkad na katulad ko. Madali mong maaabot ang lupa, kaya mas confident sa traffic at sa stoplight. Pagdating naman sa timbang, nasa 96 kilograms lang ang dry weight nito. So ibig sabihin, magaan, madaling imanoobra, at hindi nakakapagod sa long ride o traffic. Perfect para sa daily commute, beginners at delivery use. So sa madaling salita, ang dimensions ng Monarch Omni 125 ay compact, magaan, stable, rider-friendly, swak na swak sa pang-araw-araw na biyahe at pang-negosyo. Mga kusero, na pag-alaman na nga natin kung anong binibida ng Omni 125. So, sa mga kusero natin na interesado na gustong kumuha, tumawag na muna po kayo sa Dash Moto bago po kayo magpunta para naman po malaman ninyo kung available pa. Open po sila from Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. At kung pag-uusapan naman natin ng tungkol sa pyesa, alam na alam po yan ng mga staff po natin. Pwede nyo po silang makausap. Kaya antabayanan nyo naman po ang susunod natin vlog, ang Skyco Lance 150. Now na! Thank you!